Mainit ang ulo ko, hindi ako nakatulog kagabi kasi every time nagigising ako, titignan ko yung cellphone ko kung ano na nangyari. Ganun yung impact. Naglalabasan na mga kayon. Ito yung mga nagmamahal kay Duterte. Yan naglabasan na. Remember kayo may gusto na ito. Nananahimik si Tatay Digong. Kayo ang may gusto nito. Huwag nating palampasin. May proseso ang pag-serve ng warrant of arrest. Yung ICC. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Good morning mga kayon. Wala tayong sound effect ngayon dahil hindi ako nasisiyahan sa mga nangyayari. No? Gabi pa actually. Magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Maraming salamat sa mga viewers natin na lagi nanonood, sumusubaybay, tumatangkilik, sumusuporta dito sa channel natin sa Joe Malone TV. Paki-check naman please kung nakasubscribe kayo. Kung hindi naman, paki-click yung subscribe icon. Tapos sa tabi ng subscribe icon, merong bell icon dyan. No? Pagka-click mo ng bell, paki-click yung all. Kasi di ba may lalabas na 3 ata. So paki-click yung all. Nang sa ganon, lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. Sa mga issues na pinag-uusapan natin, lalo-lalo na ngayon. Ngayon, na talagang kagabi pa ako, hindi ako nakatulog. To tell you honestly, hindi ako nakatulog. Pero ano muna tayo, attendance check dyan sa comment section. Paki-comment dyan kung saan area nyo ngayon exactly today, kung saan country man kayo o lugar man dito sa Pilipinas. Paki-comment dyan. Paki-suporta mga kayon. Ito hihingin ko sa inyo personal. Paki-suporta dahil mas kailangan ko kayo ngayon. Kagabi pa ako, bad trip. Kagabi pa, mainit ang ulo ko. Napapagalitan ko yung mga anak ko dahil sa nangyayari kahapon. At alam naman natin kung ano yung mga nangyayari kahapon. Mainit ang ulo ko. Hindi ako nakatulog kagabi kasi every time nagigising ako, titignan ko yung cellphone ko kung ano na nangyari. Ganun yung impact. Ganun yung impact ng isang Tatay Digong sa mga tulad natin na nagmamahal at sumusuporta. Totoo to. Kahapon, sinabi ko, simula nung nasa airport si Tatay Digong, tapos yun nga, nahuhulihin na ICC. Ang dami nang kumontak sa akin. Si Ate Melby, mga DDS vlogger, nakakilala ko si Ate Melby. Si Kuya Goods, kung nanonood kay Kuya Goods, kinontak na ako, tinawagan na ako, sinabi niya sa akin, pare tara na, punta na tayo doon. Hindi pa pwedeng ganito. Ganun ang exact words kaagad eh. Talagang ganun yung suporta eh. Ganun yung effect. Talagang apektado kami mga DDS vlogger. Si Ate Melby, si Miss July na nandoon din sa madalas sa EDSA. Sila Esme, yan, nagkontakan na sa akin yan. Sila JU, yung mga ating member dito. Nagkumontak na rin sa akin at sinasabi nga na, tol, ganito, ganyan. Yun nga, marami na nagsasabi na people power na magkakagulo na talaga. Kasi yun na nga eh. Ito, ipapanood ko sa inyo yung mga consolidated na clips na kung saan from kahapon na sobrang nagkakainitan na. Kasi hinold nila eh. Hinold nila si Tatay Digong the moment na pagka-arrive niya rito sa Maynila. Hinold nila dahil hinihintay nila yung aircraft na kung saan magdadala kay Tatay Digong papunta sa Netherlands. Ano ba yun? The Hague ba yun? Basta Netherlands. So doon dadalhin sa ICC. So ipapakita ko sa inyo, medyo mahaba to dahil marami tong tapos in between na lang mag-inject tayo ng reaction natin sa kung ano yung mga kaganapan kasi talagang talagang ang dami kong gustong ikwento, hindi ko mga overflowing yung gusto kong ikwento sa inyo, hindi ko na naman malalaman kung paano na naman ako magsasalita eh. Siguro simulan na lang natin dito doon sa kahapon kung saan hinold si Tatay Digong. Hindi ko alam kung saan yung eksakto eh, pero I'm sure napanood niyo na to, pero bigyan natin ng reaction bawat video. May sasabihin na.
Doon orderly call. Yang mga ganun na reaction, expected video yan kasi pamilya. O kayo nga sundalo, kasi kayo ko nahuli, ganun ang pamilya ninyo. Si Veronica Duterte yon, si Kitty. Yan, si Kitty Duterte yan. Mama, kalma ka na. Dito ka. That's Kitty Duterte, ah. That's Veronica. Ang bursong anak ni Roa Duterte. Nandiyan naman tayo sa gobyerno lahat. Kilala man ninyo ako. Grabe. Hindi ka ninyo masabi kung ano ang krimen ko. Kaya nga, simplahin mo ang batas. Hindi naman ako kriminal na basta-basta na lang taputin mo na. Bigyan mo respeto pagka-presidente ko. Bastusan. Huwag yung imbitin na nga makalakad. Pigilan mo yan dyan. Ayaw ko magsalita na. Sandalan nyo na magtutumbay na yun, sir. Turn over your wheelchair, sir. You're over your wheelchair. Oh, yes, sir. Yes, sir. Dito upo, sir. Sa kamalas ko naman, galing ako fiscal. Tapos ganito yung ninyo ako. Kayong mga sundalo, kilala man ninyo ako. Anong kasalanan ko? Bigyan ninyo ako kasi isang ordinansya lang na ginawa ko. Kayong mga Pilipino, mga sundalo, anong ginawa ko? Pitanungin ko kayo. Saan galing ang demanda? Sa Amerikano. O tatapos ganunin ninyo yun. Sir, we'll press this out ng proper form. Hindi ito, sir. Hindi ito ang proper form. Walang judge dito, sir. Pag-usap siya. Wala nga judge dito, sir. Meron na. Ipag-usap siya. Wala, sir. Maniwala mo yung petition sa Supreme Court. Can you ask the Supreme Court? Wala sa pagkain, sir. It's not in my salary grade, please. Wala yun, sir. Please. Alam mo, That's General Torre. tayo mang madalian. Nag-uusap tayo dito. Sabi mo, sir, itong lang, sir. 8:30 na, sir. May hinihintay ako na anak. Hindi, siya. On record. Ako, sir, on record. Ako ang humingi ng 30 minutes. Ang anak ko pupunta dito. Si President, hindi darating yun. Kasi hindi mangyayari Bigyan yun. mo ng pagkakataon. Kasi ayaw na mangyayari yun. Magdadala ng Kasi gamit. President, Ayaw niyong papasukin. ayaw niyang papasukin. Grabe, deprivation naman. Abuso naman yan. Abuso yan. Kailangan na makita nila ang tatay Oo, nila. 80 anyo. Kung gano'n, okay lang. Kung hindi niyo papasukin, make it clear. Yes, sir. Hindi papasukin, sir. Hindi ninyo, ikaw, Yes, sir. hindi mo Upon my orders. hindi mo pinapasok. Yes, sir. Upon my orders, sir. Ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae, They can, Si Sarah. they can visit you at your detention center, sir. Please. Sige, sir. Para tapusin tayo. Paano mo na lang? Mapapago na si Presidente, ma'am. Paniwala kayo. Dalawa lang yun eh. Baka naman isang Presidente. Hindi nga. Dalawa. Napapagod din. Kaya Gusto ano mo lang. talaga magpahinga na siya. Sandali na.
Hintayin na lang ninyo yung request. Hintayin ninyo yung ano. Hindi na mangyayari, sir. Ito will be denied. Kayo lang Ano naman sa family i-deny? As you said, Pambihira ka. bakit mo naman i-deny ang abogado ko, ang abogado ko yung anak ko na babae? Bakit ninyo i-deny? Bakit wala mangyayari, sir? I-tape mo lang, i-tape record ninyo kasi... Ay, sir, ang dami na kabidyo, sir. Ang dami na kabidyo. Oh. I'll go to jail for this, sir. This, Yes, of course. I'll go to hell also for this. Yes, sir. Sino ba siya? Ay, anak, mag-decide ako kung dadating ba ang mga anak ko hindi, at kung hindi ninyo pinapasok. Papasukin mo na lang yung anak. Maawa ka na lang para na makawala. Kasi yung anak, Sir, matapos ito, sir. Oh, no, Hindi papasukin mo na matatapos ito, sir, pag hindi kayo sumunod. and Napakasimple order. Grabe, ganun kabastos, no? Ganun kabastusan. allow me to consult my lawyer who Yun. is my daughter. Bakit? Anong ginagawa? Anong ginawa ko? Papasok na ako dito sa inyo. Papasok namin ang... Anong ginawa ko? Nakatayo na ako dito. Sir, bitawan mo ako. Ayaw mo na. Ayaw, sir. Bitawan mo na ako. Artist ako. Bitawan mo ako. You have the right to remain silent. Everything you say can and will be used against you in the court of law. You have the right for an attorney. If you cannot afford an attorney will be according to you. Do you understand this right? Yes, sir. You are under arrest for obstruction of justice 1829, sir. Let's go. Okay. Bosas, please. Grabe. Bosas! Bosas! Dali! Dali! Bosas! Dali! Hintayin niyo yung anak. Hintayin niyo yung anak. May mga nagtatanong sa akin, bago itong palabas na to may nagtatanong sa akin kung ano na nangyayari. Mga viewers ko, personally na kaibigan ko na rin, nagtatanong sila kung ano nangyayari sa Pilipinas. And this is what is going on in the Philippines right now. Hinuli yung dating presidente. Ganun na lang ang bastusan na ginawa. Alam nyo kung na-check lang yung emotion kahapon, gaya ng kung paano pa-check sa mga weather situation, makikita mo siguro kung gaano ka-high risk yung emotion kahapon, kagabi. Sa sobrang daming, kahit ako napaiyak, si Banat Bay napaiyak, yung mga kapwa ko vlogger na lalaki, na mga babae, na nagpapakahirap i-vlog ang mga DDS, ang mga Duterte, napapaiyak, chinachat ako. Ganun kami ka-affected. No? Tuwan-tuwa yung mga gago eh. Tuwan-tuwa yung mga BBM, di ba? Tuwan-tuwa yung mga BBM vlogger na nahuli na daw, yung demonyo, yung degonyo. Hindi nyo lang alam. Hindi nyo lang alam. Sige, one of these days, sige. Hindi nyo lang alam. Kakalat lahat ng mga adik. Isa sa inyo, maaapektuhan. Mga anak nyo, maaapektuhan. Matsatsambahan din yan. Matsatsambahan din yan. Di ba? Tingnan nyo to, mga kapulisan na to. Kung gaano nila kamahal si Tatay Digong, nangiiyak. Pero dapat hindi kayo sumunod sa trabaho. Di ba? Tanggal na sa trabaho kung tanggal, dismiss na sa dismiss kung dismiss. Pero dapat hindi kayo sumunod kung talagang gano'n yung kamahal si Tatay Digong. Useless lang din yung pag-iyak nyo. Panoorin natin. Plus yan. Pag ilang months na, ibang presidente na naman, isaan is mapupulutin ito. Ang problema, Ayan o, umiiyak o. katrabaho lang ito, happen to be, Labag na labag yung ginagawa nila sa trabaho nila. naiintindihan ko. Kaya, sinabi ko, Kaso useless lang din yan. this madness has to end. Ano lang kasi is ang procedure kasi, let me be very frank with you. O, eto yung kagabi na to, kung saan na itatransfer na si Tatay Digong sa aircraft na sasakyan, yung VIP na aeroplano, kung saan dadalhin si Tatay Digong
Sa ano muna sa Saudi muna kasi ta-transfer. So sa Dubai, sorry. Dubai ta-transfer tapos papuntang Netherlands. Kasi 'di ba alam niyo naman 'yan, may mga biyahe kasi na hindi isang straight eh. So merong transfer na magaganap. So ito papuntang Dubai tapos transfer ata o tas lipad na pa Netherlands. Ayan si Tatay Digong galing doon sa Minip sa matawag coaster. Ayan si General Torre. Grabe ang tanda na ni tatay. Hirap na maglakad, oh. Tingnan nyo ginagawa sa dating presidente natin. Tingnan nyo ginagawa. Nag-iiyakan. I think that's Katie Duterte o yung asawa, yung nanay ni Katie. Hirap nang sumakay. Maglakad actually si Tatay Digong. Pero ganyan pa rin ang ginagawa nila. Biri mo kakalapag lang, no? Sa Maynila. From yun ang pasasalamat sa Hong Kong. Eto na, ang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Makikita nyo sa susunod na mga video natin. Eto na, nagsisimula na silang mag-rally. Nagsisimula na silang magtipon-tipon. Ginalit nyo na ang Pilipino kung saan yung mga Pilipino na to nagmamahal kay Tatay Digong. Biriin nyo, the whole process ng paghuli kay Tatay Digong, hindi lumabas si President Bongbong Marcos. Nung nahuli na, nung lumilipad na, saka pala siya nagpa-press conference. Di ba? Napaka-ironic no, hindi planado yun. Planado yun. Kasi tinamin naman, no, the whole process, ang tagal pa yan. Tagal pang dinetain ni Tatay Digong. Ang tagal pa nung ilang oras pa. Tapos nung ito tinatransfer na, wala pa rin si BBM. Wala pa rin siyang Tapos nung nailipad na, saka pala nagpa-press conference. O, di ba? Sinong niloko nyo? Di ba? Ganyan ang ginagawa nila mga kayon. Ganito na po sa Pilipinas. Sobrang basura. Ganito na ang nangyayari ngayon. Kung saan, kung ikaw ay dating presidente, kaya ka pa rin bastusin. Diba? Pag wala ka ng power. Kaya nakita nyo, kahit matatanda na yung iba, diba? Tumatakbo pa rin para magkaroon ng power. Pero ito, si Tatay Digong, hinarap niya. Ano sinasabi nila? Tatakas daw. Nasa Hong Kong na daw. 'Di ba? Kahit na meron siyang event doon. Sinasabi nila na tatakas na 'yan, hindi na 'di ba? Ito bumalik pa si Tatay Digong para harapin. Sino ngayon na may bayag? Tarantang-taranta sila, oh. May gamit pa daw si Kisaga sa Fortuner, bilisan, double-double. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman si Tatay Digong ang huhusga sa inyo. Taong bayan ang huhusga sa inyo. Lalo na doon sa mga kapulisan na kayo yung unang tinaasan ng sahod ni Tatay Digong noong 2016 kung matatandaan ninyo. Diba? Hirap na hirap ang mababa ang mga sahod nyo. Pero nung naupo si Tatay Digong, dinoble halos ang mga sahod nyo. Nakakapunyeta to. This is what going on sa Pilipinas, lalo-lalo na sa gobyerno. Gusto ko malaman ng mga buong mundo, lalo-lalo na yung mga nanonood sa akin. Kaya kanina, pinagko-comment ko kayo kung saan kayong lupalop o bansa. Pinagko-comment ko kayo kasi gusto ko malaman nyo na ganito na ang gobyerno ng Pilipinas ngayon. Kung saan kaya kang bastusin. Kung saan kaya kang baliwalain kahit ma-impluwensya ka pa. Kung kaya nilang gawin kay Tatay Digong yan, how much more sa mga ordinaryong tao? Wala na. Babarilin ka na lang, papatayin ka na lang, kikidnapping ka na lang. Wala ka na. Burado ka na sa mundo ka agad. Ganun kalupit. Ito na, nangyayari sa Pilipinas ngayon, mga kayon. Yung mga OFW natin, yung mga Pilipino na may pagmamahal sa bansa natin, ganito na po ang nangyayari sa inyo.
Sino kasama kayo? Yes lang. Si ES saka si... Si ES saka si... Ah? Romy. Romy saka si Aymen. Ay, may isagan. Yes. Yes. Kasama ka, ma'am? Ma'am, kasama ka? Kasama ka? Kasama, sir, sa ano? Hello, sir. Doon sa ibang bansa, sir, sa ano? Netherlands. Oo, sir. PRD dadalhin sa Netherlands. Inaresto ng Banyaga. Huli nga, sir, sinama na rin. Wala na, sir, wala na. Kanina, sir. Ito, police na to ng Hague. Hague pala ang pronunciation. Hague, Netherlands. The Hague pala. Ayan, kagabi yan. Hindi ko na na-check kung anong oras eh. Basta kagabi yan. Kasi nga, anong oras eh. Anong oras? Ang tagal na detain ni Tatay Digong. Talagang dinala sa Villamor Air Base. Doon siya dinetain muna. Kaya yung ibang mga kapwa DDS vlogger natin nagpunta sa Villamor Air Base. Marami nagpunta actually. Sila Greco pumunta. Nandun din si Philip Salvador. Nakita ko eh. Si Senator Bongo nandun din. Nagdala pa nga ng pagkain. Nagdala ng pagkain si Senator Bongo eh. Kasi parang ang lapag kahapon ni ex-President Romo Duterte. Alas 10 dapat. So, syempre, may mga konting delay yan. So, siguro mga dumating 11. So, tapos, kinuha nila si President Romo Duterte, tapos dinala sa Villamor Air Base. So, doon na-detain. So, nang tagal pa doon, dinala pa ni Senator Bongo ng pizza, saka ng pagkain. Tapos, yung mga vlogger, nagpuntahan na doon. Pupunta din ako dapat kahapon dahil tumawag na nga yung mga kapwa ko vlogger. Diba? Ang problema lang kasi, pag Tuesday, maghapon ako nasa therapy ng anak ko. Kaya hindi ako nakasipot. Pero talagang gustong-gusto ko, hindi ako mapakali. Hindi ako makapakali. Gustong-gusto kong pumunta, gusto-gusto kong masaksihan. Kasi nandoon yung mga kapwa ko vlogger din eh. Therapy lang na anak ko pagka Tuesday kasi buong maghapon eh. Therapy ng anak ko. Kinorner nila eh. PRD nasa kayo na sa Learjet. Kasama si ES. Ang update nito, according sa SMNI, yung eroplanong sinasakyan ni President Romo Duterte lumapag na sa Dubai ngayon 8:30 a.m. o sa Philippine time 4:03 a.m. na madaling araw. Oh, yan ang update niyan. So nasa Dubai na as of today o baka mamaya palipad na yan ng Netherlands kasi transfer eh. Ito yung kaganapan. Nung simula nung nailipad na nga si Tatay Digong papuntang Dubai sa unang lapag, ito na nangyayari. Kung di ako nagkakamali, ito ang comment dito, parang Quezon Ab to eh. Quezon Ab, hiwa-hiwalay. Mga kayon, people power. Talagang hiwa-hiwalay na yung nagkukumpul-kumpulan sila. Panoorin natin. Iba't ibang lugar to. Ito ata ang Quezon Ab eh. Naglalabasan na mga kayon. Ito yung mga nagmamahal kay Duterte. Sinimulan nyo to. Ito ginusto nyo ha. Sinimulan nyo to. Ayan na. Marcos resign. Kayo naggusto na ito. Remember? Kayo ang may gusto na ito. Dito nyo makikita yung puwersa na nagmamahal kay Duterte. Ito.
Sa caption, Quezon Ab eh. Pero hindi ko sure kung saan to. Kasi meron din sa Davao, meron din sa Irigan. Halo-halo na yung mga nag-upload kagabi. Meron sa TikTok, sa Facebook, mga shorts, sa YouTube, Reels sa Facebook. Eto, hindi ko na, sa Irigan ata to. Ayan. Yan oh, naglabasan na. Remember kayo may gusto na ito. Nananahimik si Tatay Digong. Kayo ang may gusto nito. Ngayon yung malalasap kung ano yung puwersa ng taong bayan na nagsumusuporta at nagmamahal sa mga Duterte. Kayo ang humiling nito ha. Kayo ang humiling. Grabe, daming tao. Mga nagmamahal kay Tatay Digong. Oh. Grabe, hindi nyo malang pinagpahinga si Tatay Digong. Diba? Ito si Greco Bellica, pumunta sa Villamor Air Base. Ito yung mga kapwa ko vlogger. Oh. Oh. Kahit ng sino sa atin. Ang ating bansa ay isang malaya at demokratikong bansa. Malaya tayong magsalita, malaya tayong mag-isip, meron dapat ditong katarungan, at hindi tayo lumikha ng gobyerno para abusuhin tayo. Mga kababayan, ito po ang panahon ng paninindigan. Grabe, nakakainit ng ulo. Hindi kayang gawin ng mga politiko, ng mga congressman, dahil sila'y nasusuhulan, dahil sila'y natatakot na mawalan ng pwesto, gawin na nating mga Pilipino. Yan na. Tayo na ang mananawagan ng pagbabago sa ating bayan. Ramdam nyo ang people power ngayon. Tang ina nyo. Mga kababayan, ito na po ang panahon. Pasensya na mga kayo. Kita po natin ang lahat ng mga pang-abusong ginawa sa prosesong ito. Meron tayong korte sa Pilipinas. Walang ICC na kailangan dito. Yan pong ICC ay ginagamit sa mga bansa na walang tumatakbong korte. Dito meron tayong mabagal na korte, pero meron tayong korte. Galing mo, Kung tayo Greco. lilitisin, dito dapat tayo lilitisin. Pag dinala po nila ron ang Pangulong Duterte dun sa Hague, sila na po at rules na nila ang maglilitis doon. Wala na tayong pag-asa doon. Kaya kung lilitisin ang Pangulong Duterte, dito nila Dapat litisin. dito. Ang ating mga kapulisan ay inilagay dyan para ipatupad ang batas. Hindi para sumunod sa mga maling utos. Tayo mga Pilipino, ang pinagkukunan ng lakas ng saligang batas na itinatag ng mga Pilipino na leader natin noon para bantayan at protektahan ang ating kalayaan, hindi duru-duruin at durug-durugin. Our voice matters. Yes. Yung ginawa nila sa ating Pangulo, huwag nating palampasin. May proseso ang pag-serve ng warrant of arrest. Yung ICC warrant of arrest na yan, hindi ko pa po nakita. Hindi ko alam kung sino nakakita niyan. Pero kung yan po ay lumabas man, may prosesong dadaanan po yan.
dadaan po yan sa DFA, dadaan pa yun ng DLG, Ang bilis ng dadaan pa pangyayari. ng DOJ. Ang bilis ng pangyayari. Dadaanan ng proseso yan. Hindi ho yan idinidirekta sa pulis. Anong koneksyon ng ICC sa pulis? Wala. At kung yan po man ay dumaan sa proseso, bakit itinago sa Pilipino? Yon. Dapat alam natin yun. Dahil, yan po ang mga Minumura na si Torre. gusto nating maintindihan ngayon. Kung merong kaso, kung merong problema, kung may sinuway na batas, dilitisin, pakinggan natin. Pero huwag abusuhin ng kapangyarihan, lalong-lalo na sa mga taong may kalayaan at dati nating Pangulo. Wala namang pinatay na inosente yan eh. Nagpatupad lang ng drug war yan dahil ang daming mga inosenteng namamatay dahil sa droga, drug addict. Yan ang tama. Yan ang tama. Kung merong namatay noon, it was a drug operation na maaaring naglaban. Yes. Pero hindi niya pinapatay ang mga inosente. Yung mga drug addict, drug pusher, nung dumating ang Pangulong Duterte, ang dami-dami ng pinatay. Diba? Tinignan niyo po ang talaan, mas maraming namatay nung panahon na bago dumating ang Pangulong Duterte dahil ang pumapatay noon ay mga addict at pusher na sira na ang ulo. Cut na natin to mga kayon dahil mahaba pa to eh. Ganito yan. Talagang tinatarantado nila si Duterte, si Roa. Ang tanda na, 80 plus. Hindi na makalakad na maayos. Ganun pa rin ang ginawa nyo. Plus, dating presidente ng Pilipinas yan. Ganun kalupit si Duterte. Biri mo, tinatarantado nila ngayon. Di ba? Ganun kalupit ito mga to. Ang kakapal na mga mukha, nakakapang-init ng ulo. Tingnan mo kung ano ginagawa ng mga mainstream media ngayon. Tingnan nyo sa social media, sa Facebook. Gaslighting eh. Merong post ang mga ABS-CBN kung saan pinopost nila yung mga yung mga biktima ng war on drugs. Yung mga biktima ng war on drugs, pinopost nila. So parang ang gusto nilang ipakita na ito yung dahilan kung bakit inaresto si Roa Duterte ng ICC. So parang ganun yung pinapamuka. Hindi kami tanga. Parang hindi namin ma-realize yan. 'Di ba? Ayan, nakita ko. Buti pa siya inaresto, yung asawa ko binaril agad. Wife of EJK victim on Duterte's arrest. Ganito yung mga pinapalabas nila ngayon. Yung mga mainstream media. Ganito yung pinapalabas nila. Di ba? Kumbaga yan, nire-reverse psychology yan. Di ba? Nangyayari yan. Given yan nangyayari. Pero tingnan mo, bakit ABS-CBN? Di ba? Sino hindi nag-renew ng prangkisa ng ABS-CBN? Di ba Duterte, si Roa? Tas ngayon, yung bawi nila ngayon. Huwag mo sabihin na hindi sila gumagante. Di ba? O si Senator Risa Hontiveros. Di ba? Anong sabi niya? Kahapon sa post, di ba? Parang sinasabi niya, tuwan-tuwa pa siya na nahuli si Duterte. Although indirect niya sinabi. Pero syempre parang ganun na rin yun. Di naman tayo pinanganak kahapon eh. Di ba? Pinapaano na yan, nasa wakas daw na bigyan ng hustisya yung mga biktima ng war on drugs. Paano naman yung mga nabiktima ng addict? Kung paano yung tignan, ganun. Sa ganun yung paraan, tinignan, nakamit na ng hustisya o malapit na makamit ng hustisya yung mga biktima ng mga war on drugs na yan, ng mga EJK. Paano naman yung mga nabiktima ng mga addict na pinatay, ni-rape, ginahasa, yung nanay ng ginahasang anak, yung asawa ng pulis na binaril dahil nanlaban yung addict. Paano yun? Hindi nyo na kinonsider? Di ba? Ganun nila tinitignan. Kasi yun ang gusto nilang palabasin. Pero hindi nila tinitignan yung sinasabi ni Greco na paano naman yung mga nabiktima ng mga addict na yan. Kung hindi yan, kung nagpapatuloy-tuloy yung mga drug addict, mambibiktima at mambibiktima pa rin yan. Di ba? Nakakapang-init ng ulo, pero ito ang tandaan nyo. Kayo ang may gusto niyan. Kayo ang may gusto niyan. Tignan natin kung ano yung mga susunod, kung ano yung puwersa naman ng mga supporter at nagmamahal kay Tatay Digong. Tandaan nyo yan, Tandaan nyo yan. Simulan na natin ngayon. Sige, tatanggapin natin yung mga comments nyo, yung mga pambabas nyo, pero tignan natin. Tingnan natin kung ano yung mga susunod na mangyayari. Mga kayon, i-upload ko na kagad to. Wala na akong oras ngayon kasi ito yung issue ng bayan na kailangan natin pag-usapan. Sana tangkilikin nyo. Sana paki-like and share yung video natin. Maraming salamat, issue ng bayan, ating pag-usapan.